Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Attorney Larry Gadon. Sino ba talaga ang bangag? Ayon po sa kanya, Gadon may pinangalanan. Okay, ito po ang kanyang mga naratibo. Umpisahan po natin. Ha? Sa gitna ng politika na lansangan ng Pilipinas, kung saan ang mga dinastiya ay hindi lamang pamilya, kundi mga impyerno ng kapangyarihan. Ha? Nagmula ang rift ng Marcos at Duterte bilang isang trahedyang pampolitika, isang kwento ng pagtataksil, ambisyon at paghihiganti na nag-ugat sa lumang alitan ng martial law era, ngunit muling sumabog sa ilalim ng modernong demokratikong ilusyon. Ito ay hindi simpleng personal na away, ito ay isang sistematikong pagkakabuwag ng Uniteam Alliance na nanalo ng landslide noong 2022 election na nagresulta sa pagkakahanap ng mga puwersa ng hustisya, ICC arrest, pagkakabahala ng budget/OBP funds at pagbabahagi ng kapangyarihan sa 2025 midterms. Ito po, pakinggan po natin ang mga naratibo ni Larry Gadon. Kaya ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, pag nagsalita, siya yung parang bangag. No? Hindi ko sasabing drug addict siya, pero yung pananalita niya para siyang bangag. Yung napakababang, wala kang makitang statesmanship, at walang lalim ang kanyang mga sinasabi. Larry ka doon kasi meron pong kumakalat na balita no na ito daw si Senator Amy Marcos anak sa labas. Kayo po ba ay naniniwala doon? No, hindi totoo yan. Alam mo, yung mga klase ng paninira na yan, ng walang bahid ng katotohanan. Hindi totoo na si Senator Amy Marcos ay anak daw ni nasirang Mayor Lacson ng Manila. Walang katotohanan yan. Si Amy ay tunay na ay anak ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. at ni Madam Imelda Marcos. Walang katotohanan yan, chismis na yan. Sa issue ng dito sa binabato niya kay Presidente Bongbong Marcos na gumagamit ng droga, yan ang malaking kasinungalingan. Para sa akin, dito ay lumabas yung pagiging boba ni Senator Amy. Kasi, saan ka ba naman nakakita ng isang tao na kung siya ay drug addict o bangag, ganyan ka diretso magsalita, napakatalino. Pagka nagbibigay ng speech sa kahit saan lugar, walang binabasa. At siya ay Diyan din po ang hinahangaan ko kay BBM. Sinasabi nila na bangag siya. Pero hindi po ganyan ang bangag. Ang bangag po hindi nakakapagsalita ng maayos. Tandaan nyo po yan. Kasi naluto na ng droga ang kanyang utak. Si BBM hindi eh. Diretso magsalita. Ano? Bagamat may putol-putol minsan, siyempre normal sa tao yun na mag-isip kung ano yung susunod niyang sasabihin. Ha? Hindi naman ganyan ang itsura ng taong bangag. Yung taong addict na matagal na pong binibintang sa ating Pangulong BBM. Kaya malaki po ang mga pagkakasala nitong mga nagbibintang, lalo na itong pinakahuling pasabog nitong Amy Marcos na to. Di ko alam kung saang imburnal niya kinuha yung mga ganitong klase ng mga pananalita niya. Kaya nga po nakapagsalita rin si PBBM na hindi ko siya kapatid. Kasi ang kapatid niya hindi naman ganun dati. Nagbago kasi ang mga pananaw, no, ni Amy Marcos, na instead na maging neutral siya, pumunta siya, sumakabilang bakod siya. Pumunta siya sa mga bakuran ng mga Duterte at doon na ano
Ibang klase talaga. Lahat ng mga bagay-bagay ay tungkol doon sa mga kanyang mga sinasabi ay alam na alam niya. Yes. At dire-diretso ang kanyang pananalita. Hindi ganyan ang mga adik. Ang mga adik, yung walang laman ng ulo, yung they are groping for words, hindi makapagsalita ng malalim tungkol sa isang bagay, kagaya ni Sara Duterte. Si Sara Duterte, pag nagsalita, siya yung parang bangag, no? Hindi ko siya sasabing drug addict siya, pero yung pananalita niya para siyang bangag. Yung napakababaw, wala kang makitang statesmanship, at walang lalim ang kanyang mga sinasabi. At hindi siya magaling mag-English. Yung English niya, elementary English at saka Carabao English. Saan ka ba na gusto mong maging presidente ng bansa? Paano yan? O nga, yun din ang napansin ko kay Sara, ano? Hindi nga, sa totoo lang po. Lawyer po si Sara Duterte. Pero pag nagbitaw po siya ng mga English, hindi po siya malaman. Hindi kagaya yung mga ibang lawyer kapag bitaw ng English, talaga malalaman mo, talaga malalalim ang mga ginagamit na salita. Ha? Si Sara Duterte, nako, iwan ko, bakit naging lawyer to? Ang pagiging presidente ng bansa as a head of state, you will be talking to a lot of leaders of other countries. Tama. And you will be exchanging thoughts with them, yung mga kuro-kuro, kung mga ano-ano mga usapan. Paano kung ganyan ang ating, kung kagaya ni Sara Duterte ang magiging presidente, walang laman yung ulo, napakahina mag-English, napakahina ng kanyang mga statements, wala kang marinig na kalaliman ng kanyang isipan. Yan ang talagang parang adik, yung walang laman ng ulo at saka tamad. Isipin mo nung one time tinanong siya kung alam niya yung mga nangyayaring sitwasyon dito sa Pilipinas. Ang sagot ba naman niya ay hindi daw, kasi iba naman daw ang timeline doon sa abroad at saka dito sa Pilipinas. Hindi niya alam na sa cellphone lang, kahit sa ang sulok ng mundo, pwede mong ma-check ang mga pangyayari sa isang lugar. Dahil na buong mundo naman ay meron ka namang internet services na makukuha. Tama. At yan ay ang lahat naman ng mga balita ay pwede mong malaman, lahat ng mga pangyayari. Ang ibig sabihin lang noon, talagang tamad siya na alamin ang mga pangyayari. As a leader, dapat alam mo kung ano ang mga pangyayari sa inyong bansa para sa decision making. Alam mo kung ano ang gagawin mo, no? Sa kanya hindi niya alam ang mga pangyayari. Marami siyang hindi alam, kagaya sa healthcare, sinasabi niya wala rong kwenta, hindi daw sapat. Ano niya magmula nung naging presidente si BBM ay katakot-takot ang naging increase ng mga benefits sa PhilHealth, di ba? Without increasing the premium. At kahit na wala nga, yun nga rin po ang napansin ko, dahil tinitira nila na wala daw pong nagagawa si PBBM. Nako, imposible naman na walang nagawa. Ang dami-dami. Ang dami-daming nagawa ni BBM, ano? Yun na nga lang free na kapag mayroon kang bill sa hospital, lahat ng DOH hospital, wala nang babayaran. Yun na lang hindi ba nila nakita yun? Sa PhilHealth na lang, yung contribution ng PhilHealth na hindi naman tumaas, pero yung mga benefits nagtaasan. Hindi tumaas yung contribution, pero yung benefits tumaas. Yun ba? Sabihin nyo walang nagawa. Sige nga. panong time ng subsidy, napakalaki pa rin yung itinaas ng mga benepisyo ng PhilHealth. At hindi lamang yun, naging for the first time sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nagkaroon ng 100% application yung universal healthcare, na ibig sabihin lahat ng Pilipino ay covered ngayon ng PhilHealth, kahit yung mga hindi miyembro na nagbabayad ng monthly premium. Saan ka nakakita ng ganon? Yan ba sinasabi nila hindi nagtatrabaho? Example na lamang dito sa Asia ay napag-alaman sa isang study na ang Filipino women are the most number of cases pagdating sa breast cancer. Dati ang benefits na nakuha nila only 100,000 noong panahon ni Duterte. Nung malaman ni Presidente Bongbong Marcos yan at nung chinek naman nila ang pondo ng PhilHealth, ginawang 1.4 million. Mahigit sa doble. Okay. Kasi ang katwiran niya, kasama na dapat yan yung kung may operasyon, may mga laboratory, pati mga gamot,
at bayad sa doktor, dapat ay kasama na yan. Kaya from 100,000 to 1.4 million, yan ang ginawang benepisyo ni BBM. At Oo nga. yung dialysis, kasi napakatalamak na sakit ng mga Pilipino yung tungkol sa atay, ano? Kaya marami sa atin ang nagda-dialysis. Dati ang benefits dyan per session is only 2,000 pesos. Yung 2,000 pesos kulang pa sa gamot, kulang sa doctor's fees, kulang pa sa bayad mo doon sa pasilidad. Ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos ay ginawa niyang 6,500 yan per session. So ngayon, totally wala kang cash out kung ikaw ay nasa dialysis center. At ginawa pa niya na 156 times a year ang pwedeng maging session yan. Ang dati 52 or 58 times lang ang allowed ng PhilHealth sa dialysis. Ngayon, 156 times a year at 6,500 pesos na benefit. So talagang ngayon, wala nang problema yung mga nagda-dialysis. Zero cash out sila. Ito ang hindi nakikita ng mga DDS. Kasi ang nakikita nila puro yung kamalian. Naghahanap sila ng mali. Hinahanap nila yung mali para ipupukol nila doon sa tao. Naghahanap sila ng mga iba pang pagkakamali, dadagdagan naman nila ng kwento at para ipakalat sa tao, para kumampi sa kanila yung tao. Ganun ang nakikita kong mga katwiran ng tong mga DDS na to. Itong mga alipores, itong mga kakampi ni Sara Duterte, no? Na atat pumalit kay BBM. Itong lately na mga ulat kung sakali daw mag-resign si PBBM ready na daw po siyang pumalit. Hindi po magre-resign si PBBM, ano? Sinasabi ko lang po sa inyo kasi tatapusin niya itong mga anomalya ng flood control scam na to. Yung mga investigasyon na ito dapat matapos ito at para may magpakulong, ano? Kasi kaya nyo siya pinagre-resign, ito lang po nakikita kong dahilan kaya po pinagre-resign itong ating Pangulo dahil nga para mag-benefits itong mga kaalyado nilang may mga kaso. Pinagkakaisahan si Bongbong Marcos upang mawala siya sa pwesto at yung mga kaalyado ni Sara Duterte na may mga kaso na at tinamaan na ng kaso dito sa mga napakalawak na anomalya ng flood control scam at saka mga ghost project, at saka rin pati yung impeachment niya. Kung siya ang pumalit, wala na. Mababaliwala lahat po yan. Yung mga investigation, yung dapat na ipakulong, mawawala yan. Kaya kailangan pong masuportahan natin itong ating presidente hanggang matapos po ang term niya upang mapanagot lahat ang mga kasangkot sa katiwaliang ito, na napakalawak na sindikato ang gumagalaw ngayon sa ating gobyerno. Mga kalaban ni BBM, na gusto siyang mawala sa pwesto, mayroon pa nga umuugong dyan na mga destabilization plot, civil military junta. Ang dami-dami. Mayroon naman darating na rally po itong November 30. Holiday po yan, Bonifacio Day po yan. Ito po ay trillion peso march. Pero ang pinapanawagan nila ay accountability at transparency. Panagutin ang lahat ng nagkasala sa flood control scam na ito at ghost project na nagmula pa sa mga nakaraang administrasyon na tumawid sa administrasyon ni PBBM. Yan po ang katotohanan yan. At hindi po ang pagpapababa sa kanya. Hindi nila sinusuportahan ang pagpapababa kay PBBM, kundi accountability, transparency sa ating gobyerno na managot ang lahat ng sangkot sa anomalyang ito, flood control scam, anomaly at itong ghost project na ito na kinasasangkutan ng mga congressman. Unang-una po dyan, si Saldico,
Na-freeze na po ang lahat ng kanyang mga assets, si Martin Romualdez. Hmm? At mayroon pang mga 8 ang naaresto na po at kasalukuyang nakadetini na. Ha? Naka-forward na sa Sandigan Bayan yung kanilang mga kaso. Magsisimula na po ang kanilang hearings. Ha? Pati na po yung mga senador na sabit po rito. Lahat po yan. Ha? Baka sa susunod na linggo, yun po ang pangako ng ating Pangulo, sa susunod na linggo, mayroon talagang makukulong na mga senador. Kaya nga po niya, binitawan yung mga salita, doon sila magpapasko sa loob ng kulungan. Ano po? Oh, patuloy po tayo. Magagastos lang sila dyan kung halimbawa marangya yung kanilang gustong gawin. Halimbawa, confine sila kahit hindi naman kinakailangan, papa-confine sila sa St. Luke's. Tapos kukunin nila yung presidential suite, magbabayad sila ng 30 mil isang araw. Tipong gano'n na hindi nakasama yung gano'n. Ganun. At yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng DOH owned and operated hospitals ay zero billing. Zero billing na. Ngayon lang nangyari yan. Tama po yun. Sa mga DOH hospitals po yun, ha, na pag na-confine ka pa dyan, wala po kayong babayaran. Zero talaga. As in zero. Wala kayong babayaran. Kaya yung sinasabi nilang walang ginagawa si President Bongbong Marcos, hindi po totoo yun. Paninira lang po talaga. Purong-purong politika ang dahilan. Kaya siya pinapababa sa pwesto. Ano? Kitang-kita. Yung mga panibagong video ni Zaldico na wala namang katotohanan, na puro kasinungalingan. Ha? Sa panahon sa panunungkulan ni President Bongbong Marcos, yan ba hindi nagtatrabaho? Yung mga farmers natin ngayon, happy sa kanilang mga tulong na binibigay. There are more than 90,000 land titles, na individual land titles na pinibigay ang Pangulo. At patuloy ang pagbibigay sa kanila. You can check sa Philmeco kung ano-ano yung mga bakinarya, mga teknolohiya na binibigay sa kanila. At ngayon nga napakaganda ng sitwasyon natin ng agriculture dahil na number 7 naman tayo ngayon sa world top producers of rice. Nice. Number 7 na tayo. Ang naging sistema nga lang, naging problema ay napakalakas kumain ng kanin ng mga Pilipino na nag-i-import pa rin tayo. Pero darating din ang panahon na hindi na tayo mag-i-import. Magiging self-sustaining tayo dahil na napakaganda ng mga programa na ginagawa ni Pangulo. Ayan po, napakinggan niyo po ang mga pahayag ni Larry Gadon. Kaya ako po ay hindi po tayo naniniwala personally yun sa mga ibinibintang kay PBBM na puro na lang paninira. Ano? Naniniwala po ako. Kaya po may mga ganyang mga panawagan na bumaba siya dahil politika ang lahat ng dahilan. Dahil doon sa kanyang pagpapaimbestiga sa mga flood control anomaly, na lumalalim na po ang investigasyon ngayon. Napakalalim na. Marami na pong napapanagot. Kaya po, kailangan po nating suportahan ito. Yun kanyang mga ginagawa. Ano? Okay? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking channel, Ramiro Boulder. Pati na rin po sa aking YouTube channel. Sa aking Facebook page. Paki-subscribe na lang po. Marami pong salamat.